Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Tuwa sila, no? Boss, may tanong lang kami. Oo. Nangyari ba sa reserve gold? Yung flood control, sabi pa, iimbestigahan eh. Okay, sige, give na yan, ha? Pwede bang, boss, pa imbestigahan din kung saan napunta yung reserve gold? Kabo ka ba? O bakit gigil na gigil ka kay BP Sara? Ano bang ginawa sa'yo ni BP Sara? O sige nga, Aber. Pakikwento kung ano ginawa sa'yo ni BP Sara. Di ba nakadikit ka pa sa kanya nung tumakbo ka noong 2022? Di ba? Tuwan-tuwa ka nga eh. Di ba mahilig ka sa Bagong Pilipinas, Bagong Muka? Di ba mahilig ka doon sa kanta na yon? Ngayon, eto. Galit na galit ka. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. To the Supreme Court, the highest court of the land, kailangang galangin. Ako, pinagtatawanan ko mga ibang opisyal, pero kailan ko sila minura. Di ba? Pinagtatawanan ko sila kasi nakakatawa eh. Lalo na pag yung buka tabing nakakatawa. Hindi ko Yes, magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. Ito na, negative 10. Yan na pala mo. Ano sabi dito? Rating ng SONA, negative 10. Buti nga. BP Sara, mas gusto na mag-SONA ng taong bayan. Totoo yan. Kesa dito, kay Bungit-ngit, halos, walang mga katuturan ang mga pinagsasabi sa SONA. Kaganda pa. Kung si BP Sara ang nagsasalita doon. Puro sustansya ang matatamo, ang mapapakinggan nyo. Pero dito, siningit pa yung champion, bagong champion daw. Woo! Bagong payaso. Ginawang kengkoy sa entablado. Ng tipaklong PRRD, good news ito, ha? PRRD posibleng makabalik sa Pilipinas sa interim release. Attorney Kaufman, nagsalita na. Yan ang abangan nyo, sa dulo ng ating video. Ibabalita rito na posible na makalaya. Pero hindi sa Pilipinas, Hindi ko pa natin sure. Baka mamaya, ibang lugar, ibang bansa, huwag mo natin ikukwento. Kung saan bansa. At shoutout nga pala kay Leonard Brosas. Shoutout sa iyo ng bonggang-bongga, Lodi. At kay Ma'am, yung kanina sa, Ma'am, magandang hapon. Nagkita kami kanina. Nabati niya ako, nabati ko siya. Taga Davao, especially mga taga Davao, Shoutout po sa inyo, At alam nyo na, laban lang at makukuha ang tagumpay. Kita nyo yung impeachment ni BP Sara, nakuha natin ang tagumpay. At lalong-lalo na, ito, kukunin natin ang panalo sa 2028. BP Sara plus, yung mga kasama niya ngayon. Sila Atty. Lambino, Atty. Victor Rodriguez, Atty. Bondok, at yung iba pa na makikita natin. Kasi kita nyo naman, kahit hindi pinalad, pero panalo pa rin sa puso natin ang Duterte na. Kaso, ginawa ng magic eh. Ginawa ng magic na milik-milik. So, kahit na hindi pumasok, andun sila sa dahig, di ba? Suporta kay Tatay Digong. Pero, sa 2028, isusure na natin yan. Kita nyo naman. Yung mga makapagpanggap lang. Sabi nung una, kilala niyo si Bumbum, saka si Totosen, makapagpanggap lang, di ba? Nung matapos at manalo na, ayun na, bira na sila. Buti na lang, magaling ang Supreme Court. Binasura ang impeachment. Wow! Thanks po! Eto na, ipasok na natin, pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video. Share mo na rin at mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakapag-subscribe. I-bell all nyo. Para meron kang notification. At, andyan lang yung community button, join button. Kung gusto nyo sumali sa ating community, pasok!
Sa kakatapos lamang na State of the Nation address ni BBM kahapon, marami ang nadismaya na sana'y nag-vlog na lamang daw itong si BBM. Yun lang din naman pala ang kanyang sasabihin. Tama. Kaya't ang hatol ng taong bayan ang naging ratings ng mga Pilipino sa kanyang SONA 2025 umulan ng 0 rating. Ang iba pa nga, makita ninyo, -10. Yung iba naman, -1%. Mayroon pa ngang 1%. Tulad daw ng kanyang pataripa sa Amerika at gaya ng kanyang pagbibida sa 20 pesos per kilo ng bigas. Tingnan nyo naman ang reaksyon ng mga Pilipino sa Facebook post ng News 5. Makikitang 24,400 ang mga naghaha-reaction. Kita nyo, yung tawa o yung smile emoji, pinagtawanan siya ng 24,400. Pero nagustuhan siya ng 850. Oo, tapos na-heartan siya ng 260. Tapos maraming sumimangot na 146, at nalulungkot yung 60 na katao dito. 24,400 ang gigil na gigil sa'yo dahil walang sustansya mga pinagsasabi. Ito ang tanong. Nasa na ho yung 20 pesos na bigas? Okay pa ba? May balita pa ba tayo sa 20 pesos na bigas? Kayo, ang tatanungin ko, meron pa ba kayo nakikita ng 20 pesos na bigas? Kahit ako, dito sa Mars, hindi pa ako nakakita ng 20 pesos na bigas na tinitinda rito ng mga alien. Wala pa akong nakikita ng 20 pesos na bigas dito. Kwento nyo sa unggoy, baka meron maniwala sa inyo. Puro kayo kasinungalingan. Sabi na Aling Ledesma, anak kayo ng bugi. Nakakawindang na kayo. Dapat lang sa inyo, palitan na kayo ni Bibi Sara dahil walang sustansya lahat. SONA, pang-apat na SONA, walang man lang. Diba? Ano ang magandang nabanggit? Sige nga. Halos ko. Ako hindi ako nanood, Nakibalita na lang ako sa mga comment kasi pag nanood ako, sayang lang oras ko. Meron lang ako nakita mga post sa comment at yung mga emoji. Doon ako nawindang dahil nagkwento ang mama. Nagkwento ang mama. Noong unang panahon, niyayabang niya yung flood control, 5,500 na flood control. Etong kasalukuyan, anak ng bugi, nagalit na ang mama. Asa na raw ang flood control, mukhang mukhang tawag doon? Binalahura nitong mga congressman at mga bakulaw. Dinorobo. Hindi man lang daw mahiya. Di ba yan ang sabi? Di ba narinig niyo yun? Kumalat yun. Di ba? Ang titigas talaga ng pes nyo. Tigil nyo na yung mga Tinawanan lang ang paggayabang ni BBM sa 20 pesos per kilo ng bigas. Samantalang ang nag-like lang, hindi pa umabot ng 1,000. Patunay lamang na tila hindi kapanipaniwala ang mga nasambit ni BBM sa kanyang State of the Nation address. Pinagsagan pa nga ng mga netizens na sinungaling of the nation address. Ngunit sa 2028, kung si Vice President Sara ang magbabahagi ng kanyang State of the Nation address, siguradong iiyak sa tuwa ang mga Pilipino. Heto pa ang pagbabahagi ni Direk Daryl Yap. Hindi nila mapipigilan ang pagdating ng araw na ikaw naman ang magsosona at ang maririnig ng lahat ay hindi palakpakan, kundi mga patak ng luha, mga luha na bunga ng pang-aapi at pagtitiis na papawiin ng katotohanan at tagumpay. Tama. Hindi kanila kaya, Inday Sara Duterte. Yun! Nakasarap. Hindi talaga kakayanin ang Duterte. Diba? Sabihin natin, pinagtulong-tulungan nyo na napakatagal na panahon. 3 taon. Pinagtulong-tulungan nyo si BP Sara, natibag ba? Kinaya nyo ba? Oo, nagpalit ng bagong Congress. Meron ka naman pahapyaw, balulong. Magmo-motion ka, kahit unanimous decision, 13-0, magmo-motion ka pa rin. Ayaw nyo talagang tigilan si BP Sara? Bakit? Sa panahon na kailangan mo ba
ng boto ng tao. Pag nawala si BP Sara sa landas mo, ay mananalo ka sa tingin mo. Wow. Kwento mo yan sa unggoy. Hindi ka mananalo, Balulong. Ha? Sabi ni Aling Ledesma, itaga mo sa bato, Balulong. Oo, hindi ka mananalo. Marami pang Duterte. Kung sakaling matuloy at ma-impeach at mawala sa pwesto si BP Sara, hindi ka pa rin mananalo. Pero hindi na naig ang kasamaan, bagkus ang kabutihan. Ayan. BP Sara is still kicking at handa na sa pag-upo sa 2028. Tandaan nyo yan. Iba rin ang aming mga kamao. Ngunit kapit-bisig ang aming mga puso. Sa iyo ang nakararaming Pilipino. Pero matatandaan natin, last year SONA, proud na proud si BBM sa kanyang 5,500 flood control. Pero ngayong taon, ang sabi niya, mahiya naman kayo sa nagnakaw ng pang-flood control. Hindi ba't nakakahiya? Talaga? BBM, ikaw ang presidente. Sasabihin mong mahiya naman kayo? Ikaw tong hinahayaan mo ang mga tauhan mo o ang ibang mga opisyal na tila makakurakot sa tinatawag mong flood control. Dapat pangunahan mo. Kung gusto mo talagang masupil, kaso hindi raw eh. Baka mamaya, kunwari na naman ito. Katulad ng mga pinaggagawa niya. Diba? Puros kasinungalingan. Sabi ng Aling Marie, wala ka ng matinong naintindihan. Wala silang matinong napakita. Puro kasinungalingan lahat ng sinabi. Pati na lang ang mga bagyo. Natural na raw ang bagyo. Natural ang bagyo, pero gagawan mo ng paraan para hindi magbaha. Diba? Gawa mo na aksyon. Kaso hindi, nag-iipon daw eh. Nangutang na naman na nangungutang. Anak ng tipaklong naman, no? Ano sinabi mo? Yabang-yabang mo noon last year. Ngayon, etong SONA, bakit ganito? Budol na naman ba? Pasok. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuhok. At nagpalakpakan pa yung mga tao. Ano ba talaga? Palpak na nga, pinalakpakan nyo ba? Walang mga... Kita mo yung nakikinig sa kanya. Tuwan-tuwa kahit palpak yung mga sinasabi. Tuwan-tuwa pa rin. Nagpalakpakan. Nakrambugi kayo. Kung tayo magkunwari, alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Palakpakan pa rin! Huwag na tayo magkailak, palakpakan pa rin sila. Ano kaya kinatutuwa nila? Puro nakakapalpakan na nangyari sa gobyerno. Pinapalakpakan pa ng mga taga-suporta niya. Grabe, oh. What? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Palakpak ulit sila dyan, Diyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Teka lang Pero bago kayo magpalakpakan dyan, boss, amo, manager, pakitutukan yung pinsan mo. Pakitanong yung AX, pakitanong yung tupad, pakitanong kung saan napunta yung pera. Oo. At tanungin mo rin, doon si Bicol yung isa. Oo, yung nag-resign. Tanungin mo rin, kasi malaking budget yung sa Bicol, yung flood control. Tanungin mo rin, kasi magkaibigan sila, di ba? Kakawindang naman kayo. Nagpapalakpakan sila. Kahit pangit na yung binabalita. Ano ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang gusto nyo? Yung pangit na ibalita at magsisigawan kayo. Yay! Yay! Ganun ba? Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Tuwa sila, no? Boss, may tanong lang kami.
Oo. Nangyari ba sa reserve gold? Yung flood control, sabi pa, iimbestigahan eh. Okay, sige, given na yan ha. Pwede bang boss pa imbestigahan din kung saan napunta yung reserve gold? Nagtatanong lang kami, pa-imbestigahan lang. Kasi kami, Pilipino rin naman kami. Pwede naman kami magtanong. Sana lang, isama mo na rin yung PhilHealth Fund. Si Aling Red... Ayan, natawa tuloy siya. Si Aling Ledesma, nagtatanong din. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na yung kanilang pensyon, nadamay. Pwede ba pakisagot naman kung saan napunta ang gold reserve, yung pinagbentahan? Pa-imbestigahan din. Pwede ba yon? At saka ito, last na lang. Pwede ba pa-imbestigahan mo rin? Yung nandurobo sa Comelec, ha? Yung kakasuhan ng milyon-milyon ni Atty. Respicio. Si Georgie. Baka mamaya yung sinasabing makina, yung mapaglarong makina, totoo. Yun lang naman, request namin. Magtayuan sila, Yeah! Anak natin pakilong, tuwan-tuwa sila. Bakit kaya? Bakit sila natuwa? Palpak nga yung sinabi. Walang magandang sinabi doon. Pero tuwan-tuwa yung mga supporter. Anak kayo ng bugi, hindi ko alam sa inyo. Ano yung mga... eto, nakisawsaw na naman ito si Ob-Ob. Yung nadisbar. Ano kaya, may pahaging dito eh. Ang sabi niya, ang Supreme Court daw, tuta. Tuta ng mga, ano daw? Tuta ng mga Duterte. Wow naman. Ikaw masyado ka mapanjudge, ha? Ob-Ob. Tuloy. Nagbigay ang Korte Suprema ng isang makasaysayang desisyon nang ideklara nitong hindi ayon sa konstitusyon ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Gayunpaman, ang desisyong ito ay nagdulot ng mga akusasyong politisasyon, kasunod ng isang viral na Facebook post ni Antonio Montalban na nagdetalye sa post, tulad ng bilang ng mga dissenting justices, ang desisyon ng SC ay pabor sa hindi konstitusyonal na impeachment. Nanawagan si Montalban sa publiko na maging mapagbantay sa mga susunod na hakbang ng hukuman at posibleng pagdapo ng isang panahon ng impunidad. Marahil ito na ngayon ang pinapaniwalaan ni Larry Gadon dahil nagwala ito at parang gustong mangagat. Ayon kasi sa ulat, Gadon inakusahan ng Korte Suprema ng pagkampi sa mga Duterte. Inakusahan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon ang Korte Suprema ng pagkakaroon ng politikal na pagkiling matapos ideklara nitong hindi konstitusyonal ang mga articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Tinawag niya ang Korte Suprema bilang tuta ng pamilya Duterte sa isang ambush interview noong Lunes. Galing mo naman magbintang. Boss, amo manager ha. Kaya ka naman pala nagkakalintik-lintik na disbar ka dahil sausaw ka kasi ng sausaw. Ayan na pala mo, yan. Ano problema? Bakit ka nakikisausaw na naman? Tatakbo ka ba? Bakit nagigil ka kay Bibi Sara? Ano bang ginawa sa'yo ni Bibi Sara? Sige nga, Aber. Pakikwento kung ano ginawa sa'yo ni Bibi Sara. Di ba nakadikit ka pa sa kanya nung tumakbo ka noong 2022? Di ba? Tuwan-tuwa ka nga eh. Di ba mahilig ka sa Bagong Pilipinas, Bagong Muka? Di ba mahilig ka doon sa kanta na yon? Ngayon, eto. Galit na galit ka. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, boss, amo, manager. Makabanat ka, kala mo ikaw ang magaling, ikaw ang tama. Ikaw ay tawag sa'yo ng taong bayan, si 8080. Bob! Ayon kay Gadon, mali ang mga dahilan ng Korte Suprema sa pagpapabagsak ng impeachment, partikular na ang isyu ng paglabag sa karapatan sa due process at ang one-year bar rule. Binanggit niya na kabaligtaran sa findings ng SC, binigyan ng pagkakataon si Duterte na makapagpaliwanag sa mga pagdinig sa Kamara. Ilang beses nag-hearing dito sa House of Representatives, ilang beses siyang nag-appear, ilang beses niyang ayaw pumunta, ilang beses pinatawag ang mga officials niya. Absence of due process pa rin yun,
Anong absence of due process? Aniya ni Gadon halos atakihin na sa puso habang nagsasalita. Yun! Pinunari ni Gadon ang pahayag ng Korte Suprema na hindi nabigyan ng due process si Duterte sa impeachment proceeding sa Kamara, at sinabing ang Senate hearings ang tunay na magbibigay ng due process para kay Duterte. Ang Supreme Court ay tuta ng mga Duterte, dagdag ni Gadon. Ang nasabing pagwawala ni Gadon ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Gusto namin ayon yan. sa Dare to Ask ay, Bobo, tuta, Dear Attorney Ferdy Topacio, for your reference. Thank you. Maraming salamat po, Attorney Ferdy Topacio. Ayan guys, sa Wednesday daw, naku sino-sino kaya mga kasama. By the way, the Bobo, tuta, is really applicable kay Gadon. Yun, tama. Iyan ang unang mako-contempt ng SC si Bobong Gadon. Tahol ng tahol ang aso ni Junior, bigyan ng buto at dog food. Disbarred lawyer and a Marcos, lapdog Gadon should be held in direct contempt. Yan, dapat ka makontempt. Dyan sa Senado o sa Supreme Court. Kahul ka ng kahul. Wala ka namang kakwenta-kwenta, sabi ni Aling Ledesma kahul ka ng kahul. Bakit nagpapalakas ka na naman? Hindi ka mananalo. Pangkagawad, pwede pa. Lakas ng mo, gusto mo mag-senador ha. Buti na lang ha. Hindi ka nanalo, sabi ni Aling Marie. Kung nanalo ka, siguro, isa ka rin doon sa mga agat sa Senado. Di ba? Mas maganda pa rito. Ano kaya itong Senate President Press Conference? Ano kaya yung pinag-usapan dito? Pinag-usapan kaya dito yung balak kay BP Sara? O ano-anong kailangan nating malaman dito? Cheese Escudero, Banat. Dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Lawmakers na involved sa mga kontratista, di ba? May binanggit na rin ang isa sa aming mga kasama dito kaugnay sa eksaktong bilang. Hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero marami tayong naririnig na gano'n kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko, halimbawa, bawal mag-exercise ng profession, siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalan o kung sila'y parte ng pamahalan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. Pinapadraft ko na ngayon, naasahan namin, maipafile namin yan. Kung hindi mamaya, ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yan. At magiging priority bill. Isa yon sa ihiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAC. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya. Eto na ha. Pag-uusapan na dito yung mga congressman na kontratista. Sa wakas, ha? Totoo kaya? Kaso marami pa rin dyan lalong-lalo na yung nanalo na Rider Club, ha? Yung kontratista daw yun, sabi na nakararami. Kaya pala ginamit yung isa na talo na pagkasenador. Yung attack dog ni Tamba, isang attack dog ni Tamba yun sabi ni Aling Marie. Buti na lang at sisilipin na yung mga ganon. Ang alin, yung mga mahilig mangontrata, tsaka sana, yung COA dapat ang nakasubaybay dyan Diba? Pag halimbawa, sige, trabaho. Tapos merong third party, COA. Silipin, magkano pala yung binibigay natin dito? Magkano yung bibigay natin dito? Magkano yung mga gastos natin dito? Para walang overpricing. Diba? Pasukan ng third party, pero taga-COA. Walang sabwatang mangyayari, kasi mahirap. Pag nagkaroon ng sabwatan, ubos ang kaban ng bayan. Pero wag tayong papakasiguro dito sa umpisa pa lang to. Mahaba-haba pa yung 3 taon. Baka mamaya, umalig agad tayo sa kanila. Nabigyan natin siya ng pagkakataon dahil ayaw niya sa impeachment. Pinabalik niya yung impeachment article of impeachment sa Kamara. Pero hindi nangangahulugan na nakakampi agad kami sa iyo. Ang isipin natin bago pa lang, mahaba-haba pa ang tatakbuhin. Baka mamaya magkabaligtaran, alam niyo naman. Nasa kampo pa yan ng mga bungit-ngit. Pero ganun pa man, salamat pa rin at hindi mo pinabayaan
na ma-impeach si BP Sara. Pero maniwala ka sa akin, boss, amo manager. Oo. Huwag kang kakampi sa mga bakulaw at turobo. Pumanig ka kay BP Sara sa Duterte, gaganda ang karir mo. Totoo yan. Mr. Queso yan. Tandaan mo, sabi ni Aling Ledesma. Ito banat ni Atty. Topacio. Sa mga kumakahol. Kahol kayo ng kahol, di naman kayo abogado. Para sa kaalaman po ng lahat, ipaliwanag po nating mabuti itong desisyon ng Korte Suprema sapagkat ang daming nakikialam, nagbibigay ng opinyon, hindi naman abogado. Ngayon, liwanagin ko yung aking sinabi, hindi naman abogado. Opo. Hindi po ibig sabihin, hindi kayo abogado, ay hindi na kayo pwedeng magbigay ng inyong opinyon tungkol dito sa desisyon ng Korte Suprema. Lahat naman po tayo ay may kalayaang maghayag ng ating niloloob. Ngunit, kung kayo ay pagtawanan, huwag rin kayong maninisi sapagkat meron nga nagsabing, porket ba hindi abogado, wala nang alam sa batas. Ipokrito ko daw. Kasi bakit daw sinasabi ko mga attorney Google? Hindi ba daw ako nag-Google? I-distinguish natin. Ako po ay hindi arkitekto. Kung gusto kong magpagawa ng bahay, nung ako'y nagpapagawa ng bahay, patagal na po yun, 2005, nag-Google din po ako ng disenyo ng bahay. Pero pagdating sa pagkaplano, kumuha ako ng arkitekto, sinabi ko, ganito gawin mo. Siya ang gumawa, hindi ako. Ganon din po yun. Tingnan niyo yung batas, pero para sabihin yung kayo ay tama at yung 13 mahistrado ng Korte Suprema ay bali. Ito yung mga dalubhasa sa batas kaya nga na-appoint sa Supreme Court. Huwag naman tayo ganun kayabang. At kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako, as an officer of the court, ididimanda ko kayo. Maniwala kayo sa nice, attorney. Na kaming isa. Ito nakakatawa nga, Ma'am Jubes. Opo, sir. Noong nag-warning ako umaga kahapon na magdedemanda ako doon sa mga nambabasto sa Korte Suprema, nung hapon, nag-sorry si Laila de Lima. Okay. Salamat. Oo, pwede kayong mag-disagree, pero wag niyong sasabihin yung lengguwahe niyo, please watch your language because you're talking to magistrates of the Supreme Court. You're talking to the Supreme Court, the highest court of the land. Kailangang galangin. Ako, pinagtatawanan ko mga ibang opisyal, pero kailan ko sila minura. O, di ba? Pinagtatawanan ko sila kasi nakakatawa eh. Lalo na pag yung buka tabingi, nakakatawa. Hindi ko pinagtatawanan. Di pagtawanan nyo kung gusto nyo, pero hindi nyo ako makukumbinsi. Lalo na yung mga hindi abogado na kayo ay tama, yung 13 maestrado na hinirang sila sa Korte Suprema bilang mga maestrado nga ng kataas-taasang hukuman dahil nagpakita sila ng galing sa batas. Mas magaling pa kayo ngayong hindi kayo abogado. Knowing nyo ako mapapabilib, pero magbigay kayo ng inyong mga opinyon para may mapagtawanan din tayo. Kaya ayoko na mag-suggest. Hindi, pwede naman, pero huwag niyong sasabihin tama kayo at mali yung Supreme Court. Tama. Oo. Eto okay. Very quickly, talakayin natin. Ano bang sinabi ng Supreme Court? Kasi may mga nagsasabing nagbigay daw ng bagong rules, dati daw naman wala yun, etc. etc. Mali po kayo. Okay. Anong sinabi ng Korte Suprema? Noong sinabi nila na walang bisa yung impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Number 1, sinabi nila, yung 1-year ban ay hindi nasunod. Lumabag. Bakit? Kasi na-initiate na kapag may nag-file, may nag-endorse na congressman at ito ay nirefer na sa Committee on Justice. Ilagay sa order of business, i-refer sa Committee on Justice. Sinabi nila, hindi naman i-refer kasi hindi inendorso ng Secretary General. Inamin po ng Secretary General, naghintay siya sa utos ng liderato ng Kamara na wag mo nang i-endorse. Hindi po pwede yun. Di ba itong si Riz Ontiveros, si Coco Pimentel, forthwith ng forthwith. Ayan na. Kasama po yun sa forthwith kasi nasa rules po na
dapat yun ay dalhin sa Committee on Justice within 10 days. Hindi mo pwedeng upuan yun bago sasabihin mo, hindi pa na-initiate kasi hindi pa na dadala. Ayun. Wala kang discretion, walang discretion ang Secretary General. Yun ang unang sinabi, ha? Okay. Number 2, sinabi nila, dapat daw yon ay pinabasa sa mga miyembro ng Kamara. Hindi lamang yung bumoto, yung 1/3. Lahat. At dapat yung impeachment complaint na articles of impeachment na dapat yun napamudmod, number 1. Dapat yung ebidensya supporting the articles ay dapat kalakip noong pinamudmod na articles of impeachment, number 2. Number 3, dapat daw binigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na tumugon doon sa mga akusasyon laban sa kanila, sa kanya. Okay. Sabi nila, wala po sa rules yan na Yeah. kailangan tumugon siya, na kailangang nakalakip yung ebidensya, etc. etc. Binabago ng Korte Suprema ang rules, ang proseso ng impeachment. Hindi po. Ano ang purpose kung bakit dapat ang articles of impeachment ay number 1, i-distribute sa lahat ng congressmen. Yun. Pagkat sila ang mag-a-approve or disapprove nito. Diba? Tama. 1/3. At number 2, anong reason kung bakit kailangang bigyan ng pagkakataong tumugon si Vice President Duterte? Yan ba invento lamang ng Korte Suprema? Hindi po. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Unang-una po, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Pinaka-basic na alam dapat ng mga durobo at bakulaw. Kaso hindi nila ginawa kasi gusto nilang pabagsakin si BP Sara. Diyan kayo nagkamali. Nakitaan kayo ng mali ng Supreme Court. Sorry! At ngayon, nakatikim kayo, binakbakan kayo ni Atty. Topacio, no? Ito tayo. Good news! Kababalita lang ito, ha? Kailan to? 5 hours ago. Umabot na ng... Ang daming views nito, ha? PRRD posibleng makabalik sa Pilipinas sa interim release. Atty. Kaufman. Alamin natin kung anong balita. Good news ito sa atin lahat. Kailan kaya ito? Sana... sa madaling panahon. Posibleng makabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung papayagan ng International Criminal Court o ICC ang hiling nitong interim release. Ayon sa abogado ng dating Pangulong Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon na nagpapalakas sa kanilang argumento. Dagdag ni Kaufman, kailangan pa nila ng karagdagang datos upang makumpleto ang proseso. Umaasa rin sila na tatanggapin ng mga hukom ng ICC ang kanilang argumento. Bakit ayaw nyo ibigay yung interim release ni Tatay Digong, ha? Kailangan nyo pang patagalin. Kailangan nyo pang i-delay. So, eto nga, malakas ho ang ebidensya na wala namang kaso si Tatay Digong. Gawa-gawa lang yan. O mga tanim ebidensya, kumbaga. Ngayon nga, hindi nga namin mabalitaan yung 30,000 na witnesses nila. Kahit yung 4 na witnesses nila ay hindi na rin namin mabalitaan. Ano na ba talaga ang nangyayari? Pero, hopefully, by end of July, sana ibigay nyo na yung interim release ni Tatay Digong. Kaya, kung umabot ka sa video ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!